Magandang umaga po uli. Ito si Maluti Kia ng Maltik. Ang pag-uusapan po natin sa edukasyon. Talaga bang libre ang edukasyon? Wala na ba kayong gastos, no? Dahil libre ang tuition, libre lahat, dapat. Pero, bakit merong nagrereklamo pa rin na bakit kami sinacharge ng ganito, hindi ba dapat libre na talaga ang pagpasok, no? Makikita po natin, meron po tayong libreng pag-aaral sa elementarya. Wala nang rason sa sekundarya at saka sa tertiary. Wala nang rason para hindi nyo mapadala ang inyong mga anak sa mga eskwelahan kasi libre nga. Pero tingnan po natin, medyo isa-isahin ho natin ang pagkwekwenta. Libre po ang edukasyon because nagkaroon po tayo ng Universal Access to Quality Tertiary Education o Republic Act 10931. Panahon po yan ni Presidente Duterte noong nangyari. As early as 2017, sa pangalawang taon ng kanyang administrasyon, ilinabas niya yung Universal Tertiary Education. At dahil po dyan, nagkaroon ng programa ng free higher education, nagkaroon ng tertiary education subsidy, nagkaroon po ng free VOCTEC, at nagkaroon po ng student loan program. So lahat libre. Bakit may ginagastos pa rin si nanay o si tatay, no? Mahalaga po nating tingnan yung tertiary education o yung college kasi po doon na namomold ang ating mga anak para ihanda sa panahon ng pagtatrabaho, no? Human capital po ang tawag doon kasi yung human capital ng bawat bansa tinitingnan ano ba yung skill set ng ating mga estudyante para makakompete sa economy at makakuha ng trabaho, umunlad ang buhay, umakyat sa career ladder at ma-achieve niya ang kanyang panaginip ng estudyante, no? Nandun rin po yung kasama na rin doon yung tinatawag na social and economic mobility. Para po ma-achieve niya yung kanyang inaasam-asam mula sa sweldo, ang unang-una nga pong inaasam ng bawat mag-aaral na natapos at nakakuha ng trabaho, makatulong sa bahay, no? Kung hindi makatulong sa bahay, mapadala ang kanyang kapatid at makontinue ang pagtutustos sa edukasyon. So mahirap yung sistema ng Pilipinong pamilya, lalong-lalo na kung ito hindi naman nakakaalwan sa buhay, no? Meron rin po diyan tinatawag na entrepreneurship at business development, kaya po may subsidy sa TechVoc, no? Kung hindi magaling sa pag-aaral, hindi ho yun problema na dapat itigil. Meron pong TechVoc. Ngayon po, yung mga karamihang yumaman, lalo na pag tinignan nyo sa ibang bansa, karamihan ho, hindi naman karamihan, mga ilan, outstanding, hindi nagtapos ng kolehiyo. Ginamit ang sariling talino para gumawa ng mga inventions at umayos ang kanilang pamumuhay. Marami po dyan nasa tech, IT sector. Kaya napakahalaga po nating makita talaga bang libre. Kasi kung libre, hindi dapat nagkakaroon ng problema at natatapos ng bawat estudyante ang kanilang mga kurso, no? Pag titingnan po natin, gaano bang kalaki ang SUCs, LUCs, private institution? Kasi po, pag lumaki ang SUC, ay kaunti ng kaunti ang budget niyan. Ganun rin po ang local universities and colleges. Paglaki niya, pag-increase ng numero, lumiliit ang natatanggap ng mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan. Ang private sector po nahihirapan kasi mas malaki na ngayon ang sweldo at tulong na popondohan ng gobyerno. Kung titingnan po natin, as of 2020, ang SUCs po, 112. Biro mo ko yun? 112 state universities and colleges. Ang LUCs po, 121. Pag tinignan nyo dito sa Metro Manila, lahat ng LGU sa Metro Manila may local university and colleges kasi yung dating scholarship sa bata, ilinalagay na doon sa eskwelahan. Pero po ang private sector, 1,729 pa. Ganun kadami. Yun po ay matataas ang tuition fee noon. Hindi nakakayanan ng yung mga
pamilyang medyo gipit, no? So, napakahalaga po yung subsidy sa tertiary education. Magkano po ba yun? Ng 2024, ang total po niyan, 128 billion. Ha? At 17% ay pumupunta para dun sa programa ng Free Higher Education Program. Kung titingnan rin po natin, ang bawat Pilipinong taxpayer nagko-contribute ng 10,000 pesos per college student para mapondohan itong free higher education. Pero kung babalangkasin nyo, no, sino ang nakakatanggap ng pinakamahayas na allocation? Magmula po dyan sa tinatawag na 128 billion. Ang number 1 po dyan ay ang UP. Ang pangalawa po ay ang Cavite State University. Ang pangatlo, ang Cebu Technological University. Pang-apat, Batangas State College. Batangas State University rather. At ang panglima po ay ang Polytechnic University of the Philippines. So 5 po yan na nakakatanggap na talagang malaking share dun sa 128 billion. Sino naman po yung nandito sa medyo sa laylayan, yung hindi nakakatanggap ng kaukulang share dyan sa budget na yan? Abay, talaga pong mahirap. Batanes State University, pinaka-lowest allocation. Susunod po dyan, South Cotabato State College. Pangatlo po, ang tinatawag na Adjong Memorial State College. Pang-apat po ay ang Camiguin Polytechnic State College at ang panglima po, MSU Tawi-Tawi. So nakikita nyo, pag island, provinces, medyo hindi nabibigyan ng kaukulan. No? So ang kailangan po, ang debate dyan sa free tertiary education is accessible o equitable. Accessible para pumunta doon ang mga estudyante at mag-aral at libre. Hindi lang po tuition fee, karamihan ng mga gagastusin. Ang equitable, tama ba? Ang pagbibigay diyan ng pondo at yung pong mga mahihirap na estudyante ba ay guaranteed na makakakuha ng tulong. So accessibility, equity ang issues diyan. Marami pong nag-i-struggle pa rin sa tuition expenses. Ano po ba 'yon? Ako, mga nanay, ang pagkain, ang tubig, ang school uniform, ang dormitory rent, ang transportation, communication, school supplies, hindi nga po libre yun. Kaya mga politiko, kisa sa kung saan nyo dinadala ang pera nyo, kung magka-counterpart po kayo dito, maganda yun. Biro mo, ang school supplies, bigay na ng mga politiko, at saka yung course-specific tools. Yun po ang mga ilang barriers. Kaya naglalabas pa rin ng pera ang nanay at ang tatay para tulungan ang kanilang mga estudyante. Marami po yan, depende sa kurso. Pag engineering, ang daming gastos. Pag criminology, marami rin pong gastos. Kung nag-aasam-asam ang ating mga pamilya ng isang anak nila na makakapagpaahon sa kanila, abay kuminsan yung gusto nilang kurso, hindi nila kaya. Kaya kailangan po natin pag-isipan ito para meron ng subsidiya sa tuition at iba pa, merong subsidiya para sa non-tuition expenses. Ito pong non-tuition malaki-laki. Kaya kailangan po natin, kung minsan ang mga experiments o mga assignment ng mga profesor, ay naku, gagastos ho kayo. Dapat maangkop na dun sa technological fourth industrial revolution na talagang technology na ang ginagamit para magabayan at maiusad ang pag-aaral ng mga Pilipino. Kaya po, ang sinasabi namin dito, hindi po libre talaga. Ang libre lang yung tuition. Yung non-tuition, may problema tayo. So hanapin po natin ang solusyon para natin mas lalong matulungan si Juan de la Cruz na maging competitive at maging handa sa kinabukasan. Ito po si Malutikia. Nakikiusap po ako Like, follow, and share. Marami pong salamat.